Punta po muli tayo sa Pag-asa. Nasa linya po ng ating telepono, Pag-asa Weather Specialist, Ms. Lian Loreto. Ma'am Lian, good morning. Good morning po, Miss Dayan, at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Sa ngayon nga po, yung Sibagyong Wilma ay nag-downgrade na bilang isang low pressure area kahapon po ng umaga at kanina alas 10 naman ito po ay nasa coastal waters na ng Kulasi, Antique at sa ngayon nagdadala pa rin po ng mga pag-ulan sa may Mimaropa at sa may Western Visayas. At mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan dahil posible pa rin yung mga flash floods at landslides. Dito naman po sa malaking bahagi ng Luzon, meron din po tayong mga weather systems na nagdadala po ng mga pag-ulan. Una na po dyan ang shear line o yung salubungan ng hanging amihan at ng easterlies at ito po ay nagdadala ng maulap na panahon at meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Cordilleras, maging sa may eastern section din ng Northern Luzon at kabilang na din po dyan ng Aurora at Quezon. Malaking bahagi din po ng Luzon ay apektado ng amihan, kabilang po ang Metro Manila, nalalim bahagi din po ng Northern Luzon at Central Luzon, maging dito sa may Calabar Zone area. Kaya't maaari po tayo makaranas ng makulimlim na panahon at meron din po tayong mahihinang mga pag-ulan. Sa Bicol Region, easterlies naman po ang magdadala din ng maulap na panahon at mga isolated thunderstorms at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya't doble ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Malaking bahagi naman po ng Mindanao at Visayas ang makakaranas ng improving weather conditions at may chance lang po tayo ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Meron pa rin po tayo nakataas na gale warning sa eastern seaboards ng Northern Luzon kaya't bawal pa rin po maglayag yung ating mga kababayan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist, Ms. Lian Loreto.